Liza, let's go. We'll knock you out. Nako, ayan na. Pinaghahandaan na ni One Punch ang The Wolf. Target pang pabagsakin. Tila ba gusto nang unahan ni Jonas Sultan si John Riel Casimero? Pero bakit nga ba? Malaga para kina Jonas Sultan at John Riel Casimero na makalaban itong si Elijah Pierce. Narito mga kwento ang paliwanag ni Mr. Kwento na nakafocus sa aspeto ng karera, reputasyon at pagbawi ng dangal ng mga Pilipinong boksingero. Ang laban para sa dangal at hinaharap. Ang kahalagaan ng laban kay Elijah Pierce para kay Jonas Sultan. Si Sultan mga kwento ay isang kilalang mandirigmang Pilipino sa larangan ng boxing. Isa siya sa mga veteranong boksingero na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mapangahas na estilo ng pagkikipaglaban. Ngunit sa kasalukuyang estado ng kanyang karera, malaga para sa kanya na makahanap ng malaking laban na makapagbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon upang muling umangat sa pandaigdigang entablado. Ang laban kontra kay Elijah Pierce ay isang oportunidad na hindi niya dapat palalampasin. Si Elijah Pierce mga kwento ay isang Amerikano na kilala sa kanyang lakas, bilis at pagiging taktikal sa ibabaw ng lona. Ngunit higit sa lahat, siya rin ay naging bangungot para sa ilang mga Pilipinong boksingero gaya ni Mike Plania, Arthur Villanueva at Michael Dasmariñas na kanyang pinabagsak. Dahil dito, ang pagkakapanalo ni Sultan laban kay Pierce ay magiging simbolo ng paghiganti hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga kapwa niyang boksingerong Pinoy. Isa rin sa mga mahalagang aspeto ng laban ay ang katotohanan pareho sila na promoter ni Elijah Pierce, ang Viva Promotions ni Brendan Gibbons. Ito ay nangahulugang mas madali dapat ay sa katuparan ang laban kung talagang gugustuhin ng kampo ni Sultan. Ang ganitong laban mga kwento hindi lamang para sa pansariling interes ni Sultan, kundi para sa buong komunidad ng boxing sa Pilipinas na matagal na naghahanap ng bagong bayani sa ibabaw ng ring. Samantala, ito si John Riel Casimero naman ay isang dating world champion na kilala sa kanyang matapang na personalidad at malalakas na suntok. Ngunit sa mga nakarang taon, ang kanyang karera ay dumaan sa maraming pagsubok at kontrobersiya mula sa pagkansela ng laban kontra kay Paul Butler hanggang sa mga isyong panloob sa kanyang kampo. Kaya naman ang laban kontra kay Elijah Pierce ay maaring magsisilbi na career reset para sa kanya. Ang isang tagumpay laban kay Pierce ay magbibigay kay Casimero ng makapangyarihang mensahe sa boxing world na hindi pa siya tapos at kaya pa niyang bumangon. Hindi ito magiging simpleng laban lamang. Si Elijah Pierce ay patuloy na umaakyat sa rankings at kung mapapatumba siya ni Casimero, siguradong mapapansin muli siya ng mga international promoters, networks at sanctioning bodies. Bukod sa aspetong pangkarera, personal rin ang laban ito para kay Casimero bilang isa sa mga pinakakilalang mukha ng boxing sa Pilipinas. Hindi niya hayaang mananatiling nakatayo si Elijah Pierce matapos salunin ng kanyang makaubayan. Ang laban na ito ay isa ring simbolo ng kanyang pagmamalasakit sa mga kapwa niyang boksingerong Pinoy na tila nilampaso ni Pierce sa Amerika. Kung si Casimero ang makakapagpatigil sa sunod-sunod na panalo ni Pierce sa laban sa mga Pilipino, siya na mapawi ang sakit at kahihiyan na naramdaman ng mga fans sa ating bansa. Ito ay maituturing na isang simbolikong laban para sa Pilipinas. Kung parehas na magkakaroon ng tsansa sina Jonas Sultan at John Riel Casimero na magkalaban nitong si Elijah Pierce sa magkakaibang panahon man o sunod-sunod, tiyak na magiging isang malaking eksena ito sa mundo ng boxing. Ang bawat suntok na ibinabato nila ay hindi lamang para sa sarili nilang karera, kundi para sa buong Pilipinas na tila tinatawag ni Elijah Pierce sa isang serye ng dominasyon. Kaya ang laban ito ay hindi lamang tungkol sa puntos o titulo. Ito ay laban ng lahing Pilipino sa isang dayuhang boksingero na tila nagiging pahirap sa ating mga pambato. Isang tagumpay laban sa kanya ay magsisilbing pampapalakas ng loob para sa mga batang boksingero sa ating bansa na may pag-asa pa rin kahit gaano man kahirap ang laban. Para kay Sultan, ito ay pagkakataon para sa redemption at paghihiganti, at para naman kay Casimero, ito ay isang laban upang patunayan na kahit anong unos ang dumaan, ay isang tunay na mandirigma ay bumabangon. Para sa Pilipinas, ito ay laban para sa dangal, karangalan at muling pagbuhay ng ating pagiging world class sa larangan ng boxing. Mga kakwento, naniniwala naman ng boxing legend na si Sugar Shane Mosley na ang dapat nagwagi sa laban ni Manny Pacquiao at Mario Barrios ay itong si Pacman. Kaya pagdating na sa punto na binabasa na ng ring announcer
ang scorecards ay inakala niya talaga na si Pac-Man ang panalo. Dikit man ang laban pero para sa kanya ay nakalamang itong si Pac-Man. At kung may kasanaman ang laban ni Rolly Romero at ni Pac-Man, naniniwala siya na magtagumpay sa digmaan ay walang iba kundi ang nag-iisang The Pac-Man. Ikaw kakwento, agree ka ba sa mga pinagsasabi ni Shane Mosley? Kakwento, i-comment mo na ang opinion mo. Liza, let's go. We'll knock you out. Liza, let's go. We'll knock you out. Liza, let's go. We'll knock you out. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramfab, kay kakwentong Bernard Murillo, kay kakwentong Edgar Saputalo, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.